Ayan, so we're gonna do another vlog. Nasa labas tayo ngayon para maiba naman, no? So, ganun pa rin, our daily bread, no? Pero habang naglalakad, siguro magbabasa tayo ng konti. Ayan. Ang topic natin, today is September 18. Ang topic natin is Watch the Conductor. No? Tingnan natin yung conductor daw or conductor. Parang nagko-conduct ng music yun. So, world-renowned violinist Joshua Bell has an unusual way of leading the Academy of St. Martin in the fields. Yan. Ang kilalang violinista daw sa mundo na si Joshua Bell ay may kakaibang paraan upang gabayan para yung kanyang mga akademya ng St. Martin. Yan, sa ralangan ng nung field nila na yun, no? So, a 44-member chamber orchestra. Ito ay about 44 daw na orchestra na mga kasamahan niya. Instead of waving a baton, he directs while playing his Stradivarius with the other violinists. Yan. Imbis na i-wave daw yung buton, 'di ba? Usually yung buton yung may ginaganon-ganon sila habang nagtuturo ng kanta. Hindi niya wini-wave, no? Yan, may mga konting ingay kasi nasa labas nga, no? So, ang ginagawa niya, while playing daw yung ginagamit niyang instrument din sa ibang nagva-violin din, no? O violinista, yan. Masyadong maano yung Tagalog eh. Bell told Colorado Public Radio, sinabi daw ni Bell sa isang publikong radyo, no? Even while I'm playing, I can give them all kinds of direction. Kahit na ako'y nagpe-play o nagtutugtog, nakakapagbigay pa rin ako sa kanila ng ibang direksyon at signals that I think only they would understand at this point. Nating ko na sila lamang ang makakaintindi sa ganitong punto, parang gano'n, no? They know by very little dip in my violin or raise in my eyebrow or the way I drew the bow. Ayan, nalalaman nila sa bawat pagbaba man o pagtaas ng violin, pagbaba nung tunog ng violin niya daw, o sa bawat pag-angat ng kanyang kilay, ba? Sa kilay lang nakakuha tayo ni nung conductor, no? Or conductor. Yan. They know the sound that I'm looking for from the entire orchestra. Alam nila yung sound na gusto ng kanilang guro mula sa orchestra. Just as the orchestra member watch Joshua Bell, tulad ng pag-aabang ng mga orchestra members habang inaabangan si Joshua Bell, no, yung kanilang pinaka instructor, the Bible instruct us to keep our eyes on Jesus our Lord. Yan, tulad ng pag-aabang ng mga orchestra members kay Joshua Bell, yung Biblia inuutusan din tayo na ito yung ating paningin sa Panginoon. After listing many heroes of faith in Hebrew 11, pagkatapos ilista ng mga bayani ng ng faith in Hebrew 11 daw, no? The writer says, therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders the sin that is easily entangles. Yan. Sa makatuwid, dahil tayo ay napapalibutan ng malakas na ulap ng mga saksi, let us throw off everything. Tapon natin ang lahat that hinders. Itapon natin ang lahat na humahadlang at ang kasalanan na napakadaling
ano ito, entangles, parang maka paano ba yun basta entangles yun, na parang natali ka, no? And let us run with perseverance. At tayo ay tumakbo ng may tiyaga. The race park out for us. The race marked out for us. Yan ang karerang minarkahan na para sa atin. Fixing our eyes on Jesus. Yun, tuon ang ating Panginoon kay Jesus, the pioneer and perfecter of faith. Yan, ang pioneer daw at ang tagapagsakdal ng faith natin, no? So Jesus promised, I am with you always. Ipinapangako ni Jesus na ako'y nasa sa inyo parati, to the very end of age, hanggang sa kaduluduluhan ng edad, no? Age, because He is, we have the amazing privilege of keeping our eyes on Him. Yan. Sabi, no, kasi siya, tayo ay mayroong kamangha-manghang pribilehiyo kamangha-manghang pribilehiyo na ituon yung ating paningin sa ating Panginoon while He conducts the music of our lives, habang pinangangasiwaan niya yung musiko ng ating buhay. Yan, sobrang Tagalog, no? Minsan nahihirapan ako mag-translate, so pasensya na kayo, Yan, ano pa ba? Ito yung dasal, no? Lord, our eyes look to you this day, so we may follow your direction and live in harmony with you. Panginoon, ang aming mga mata ay nakatingin or nakatuon sa inyo itong araw na ito upang sundin ang direksyon at mamuhay ng naayon sa iyo. Yan. So, meron pa ditong parang small verse niya pa na ay nga pala, yung sinabi ko na yun galing kay David McCasland. Yan. So, let us keep our eyes on Jesus, our Savior, as He directs our lives. Yan. Ituon natin ang ating mga mata kay Jesus na ating tagapagligtas, no? Habang pinapatnubayan niya ang ating buhay. Yan. So today's reading, Hebrew 12 verse 1 to 3. Let us run with perseverance the race marked out for us, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. Yan. Hebrew 12 verse 1 to 2. Yan. So I hope nakatulong sa mga naguguluhan, no? So, pag may problema, saan lalapit? Hindi sa Cebuana, hindi sa Sanglayong Alahas. Pag may problema, dasal ka muna, no? Dasal ka kang Papa God, ano man dapat kong gawin? Help me. Diba? Hingi ka ng guidance. Yan. Pagkatapos, siguro, bukod dun sa guidance na ibabigay niya sa'yo, hingi ka rin ng ano pa yung pinakamagandang pwede mong gawin, no? Ayan, maraming halaman dito Ayan. And then wag daw natin pinadaan ko muna yung maingay, no? Wag daw nating ialis yung ating paningin sa Panginoon. Ito yung pinaka sinasabi dito sa ating topic right now is turn our eyes to Jesus, our Lord. Diba? Tulad ng mga naunang mga bayani natin, sila Haring David at kung sino-sino pa. Wag nating alisin ang ating paningin sa Panginoon
at lagi niya tayong tutulungan or gagabayan. So anything na may problem kayo, lahat po yan pinagdadaanan natin kasi alam ng Panginoon na kaya natin at kayang lagpasan. Yan, no? Okay, magulo yata. Ayan. So again, pag may problema, saan lalapit? Hindi sa pawn shop, hindi kung saan una nating lapitan ng ating Panginoon, no? Si Papa G lagi. Yan po ang ating malalapitan. Yan, huwag kayong mag-alala kasi nasa gilid naman ako kalsada, hindi ako sa pinaka main road. Nakatabi lang ako. So, yun, safe naman po. Medyo may mga dumadaan-daan, medyo may maingay minsan. Yan. So, let's pray bago po ako matapos tong video na to. Heavenly Father, we come to you today seeking healing and restoration for the sick and weary. Remove their pains and grant them healing miracles with your mighty hands. Help them to know that you don't give trials we cannot face because we never face them alone. Through the power of your name, I destroy, cast down, shattered and stronghold that is keeping them from living complete freedom and victory in you. Calm their timid hearts and bring rest to the weary places. Sundan niyo po ako, Ama. Humingi po akong tawad sa lahat ng kasalanan ko. Hindi ko na po uulitin. Pumasok po kayo sa aking puso. Gagawin ko po kayong Panginoon at tagapagligtas. In Jesus name we pray. Ayan, no? Ayan, lakas ng anointing. So, thank you sa mga sumunod sa ating prayer at receive your healing po na binibigay natin, Panginoon. Ayan. And sa mga hindi pa natin subscriber, please subscribe to our video, like and share na rin po ang ating mga video para makatulong sa mga tao, sa mga kaibigan nyo, kamag-anak o kapatid. And what else? Meron kaming we're accepting right now yung mga donations kasi before we're not doing this, pero ngayon we do accept donations para sa aming church po, Hope Bible Fellowship. Pakitulungan po kami, any kind, any sow na seeds na ibibigay nyo, malaking tulong na po yun para sa aming pagpapakain sa mga children, sa mga members din ng church din po, at saka sa mga para ma-smooth po yung sailing ng ating church. Yan. And siguro yung iba kung sobra di mapapagawa po namin yung mga dapat gawin sa aming simbahan, no? Right now umuupa lang yung church namin at wala siyang sariling church, but okay naman po kahit naupa lang kami, masaya naman. So yun, any prayer na kailangan nyo, kung kailangan nyo po ng healing prayer requests or anything, you can type dyan sa comment section para mapag-pray po namin kayo. Yan. Sige, salamat po. God bless.